We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 191. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled The 12 Timeless Principles of Grace, Part 10. Katulad ng nabanggit ko sa inyo nang sinimulan po natin ang series na ito, one principle at a time. Ipinapaliwanag natin ang prinsipyo na hindi kumukupas, lumipas man ang panahon, pagkatapos nagkakaroon po tayo ng life application kung paano maipapamuhay ang mga prinsipyong ito sa pang-araw-araw nating buhay. Manalangin po muna tayo. Let's commit this first to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Equally, thank you so very much for the people who are watching this broadcast today. We commit to you this time, even this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. We already discussed the first 9 timeless principles of grace. And today, we are going to add one more principle. But of course, as we always do, before we proceed, we are going to look at the first 9 principles that we already talked about. And then we will proceed to principle number 10 right away. You can see this on your screen. Timeless principles of grace. Number 1, rest in Christ's finished work. Number 2, live from your true identity in Christ. Number 3, align every decision with grace. Number 4, allow grace to guide your ambitions. Number 5, be generous the grace way. Number 6, speak grace-filled words. Number 7, keep the fellowship of grace. Number 8, forgive freely with grace. Number 9, walk in the spirit of grace. Number 10, this is what we're going to talk about today. Trust the process of grace. Again, trust the process of grace. Let's talk about this. What does it mean to trust the process of grace? It means trust the process of grace means God is working in you, through you, and for you. His grace transforms, refines, and strengthens in His perfect time. Rest in His unfailing grace, knowing that He who began a good work in you will surely bring it to completion. Kailangan nating maniwala at magtiwala sa biyaya ng Diyos. Na ang Diyos na nagbigay sa atin ng grasya at nagsimula ng mabuting bagay sa atin, tatapusin niya ito hanggang sa araw, dakilang araw ng ating Panginoon. Philippians chapter 1 verse 6, the Apostle Paul writes, being confident of this, that He
who began a good work in you will carry it on to completion until when? Until the day of Christ Jesus. Mula sa unang araw na gumawa ang Diyos ng mabuti sa iyo at ibinigay niya ang kanyang grasya sa iyo, hindi kanya iiwanan. Siya'y gumagawa sa iyo, gumagawa sa pamamagitan mo, gumagawa din para sa iyo upang ang grasya ng Diyos ay maranasan mo araw-araw hanggang sa pinakadakilang araw na makita natin ang Panginoon ng mukhaan at tayo'y mapa sa Panginoon magpakailan-kailan paman. Can you say amen? Amen. Remember, a process takes time. Trust in God's timing and be patient, for He makes everything beautiful at the right time. Kaya madalas sinasabi natin dito, bawal mainit. Sabihin mo sa iyong katabi, bawal mainit. Ang iba sa inyo nagsasalita, walang kausap. Humarap ka sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, bawal mainit. Sabihin natin sabay-sabay, bawal mainit. Bakit po bawal mainit? Sapagkat ang Diyos ay gumagawa. Wala ka man nakikita, pero ang Diyos ay gumagawa sa iyo, sa pamamagitan mo, at para sa iyo. God is working in you, through you, and for you. Keep in mind, God is not against you, He is for you. Hindi mo kalaban ang Diyos. Kakampi mo ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Well, in light of this principle, trust the process of grace, I want to share with you 3 biblical insights on trusting the grace process. Kailangan nating magtiwala sa proseso ng biyaya. Huwag niyong pagdudahan. Wala man kayong nakikita, wala man kayong nararamdaman, ang Diyos ay gumagawa. Hindi ho obligado ang Diyos magpaliwanag sa atin, pero kailangan nating magtiwala sa Diyos. Can you say amen? Amen. Number 1, biblical insight. Grace transforms you over time. Dahan-dahan kang binabago ng biyaya ng Diyos. Kaya hindi pwede ang mainit. Amen. Kailangan yung makita that God is working in and through and for you. That is why you have to remember, grace transforms you over time. Always remember, you are a tripartite being. Spirit, soul, and body. Tayo po ay espiritu, mayroon tayong kaluluwa, nakatira tayo sa katawan. 1 Thessalonians 5:23. Sa Griego, ang nakalagay ay to-pneuma, hosuke, and to-soma. Literally, the spirit, the soul, and the body. Ang pagkakagamit po ng article na the spirit, the soul, the body, ay maliwanag po grammatically. Ang ibig sabihin po, definite and distinct. Ibig sabihin, the spirit is not the soul. The soul is not the body, and the body is not the spirit. Gaano po ito kahalaga? Ito po ay basic
and fundamental teaching sa full grace. Dahil kapag hindi mo naintindihan ang spirit, soul, and body, maraming teaching sa full grace ang hindi mo maiintindihan. Also, we need to keep in mind that we are created in the image of God. Because God is a triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. We are a triune being as well. The Spirit, the soul, and the body. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. Three separate, distinct personalities and yet one God. Kung paanong ang tatlo ay isa, hindi ho kayang ilulan yan ng iyong limitadong kaisipan. Admittedly, this limited, finite brain cannot fully understand, more so explain the mystery of Trinity, but it is clearly revealed to us in the Word of God, so we accept it by faith. Aminado naman tayo, maraming bagay na ibinigay sa atin ang salita ng Diyos na hindi natin nauunawaan, pero pinaniniwalaan natin. Bakit hindi natin gawing paniwalaan ang kapahayagan ng salita ng Diyos na ang Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu Santo? Hindi man natin ito may paliliwanag at mananatili itong hiwaga hanggang sa tayo po ay makarating sa buhay na walang hanggan. You need to remember that you are created like God. God is a triune God. We are a triune being. Again, created like God. The part of you, the part of our being na na-born again ay ang ating spirit. That is why we called it born again spirit. Ang na-born again sa iyo, hindi ang katawan, hindi ang kaluluwa, kundi ang iyong spirito. Sabi ng John 3:6, the Spirit gives birth to spirit. Ang Espiritu Santo ipinanganak ang iyong spirito. Flesh gives birth to flesh, natural birth. The Spirit, capital S, referring to the Holy Spirit, the Spirit gives birth to spirit, small s, referring to human spirit. Nang magkasala ang tao at bumagsak, ang Espiritu ang namatay. Ang Espiritu ang nahiwalay sa Diyos. Nang ang ating Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem and ultimately namatay sa krus ng Kalbaryo, ay upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, pag-aalay ng kanyang buhay, ay maibigay niya ang kanyang buhay sa atin upang ang spiritong patay ay mabuhay. Ang tawag niyan, born again. Ang emphasis, again. Bakit again? Kasi dati namang buhay ang spirito Namatay lang dahil pumasok ang kasalanan. Ang mabuting balita ay ito. Dahil kay Kristo, ipinanganak na tayong muli. We are born again through Jesus Christ our Lord. Can you say amen? Amen. Remember, it's imperative. You must be born again. Sabi ni Jesus, you must be born again. Yan pong mensahe po na yan ay para sa lahat ng spiritually dead unbelievers. And the moment you receive Jesus into your heart, you receive His life, and you are born again.
At ang naboborn again sa iyo, primarily, una sa lahat, ay ang iyong spirito. Your born again spirit, number one, is like God in true righteousness and holiness. Ephesians 4:24. Your born again spirit does not sin and cannot sin. 1 John chapter 3 verse 9. Your born again spirit is like Christ. 1 John chapter 4 verse 17. What do you call this? The new you. Bago ka sa kaloob-looban ng iyong pagkatao. Maaring pares pa rin ang kulay ng iyong buhok, kapal at nipis ng iyong buhok, o wala kang buhok. Pares pa rin ang iyong taas, ang iyong lapad, at ang iyong timbang. Maaring pares pa rin ang kapasidad mong magsalita, magbilang at mag-isip. Pero sa loob ng iyong pagkatao, konektado ka na sa Diyos. Nasa iyo na ang buhay ng Diyos. Shout amen. Ang sino mang na kay Kristo ay bago nang nilalang. Ang dating bagay lumipas na. Narito, ikaw ay naging bago. Ang unang nabago sa iyo ay hindi panlabas na anyo, kundi ang iyong spirito, ang pinakaloob ng iyong pagkatao. Hindi kaluluwa, espiritu ang unang nabago sa iyo. At dahil nabago na ang iyong spirito, ang susunod na tagpo, dahan-dahan namang binabago ang iyong kaluluwa. Ang iyong kaluluwa ay binubuo ng tatlong mahalagang bahagi. Ang iyong isip, ang iyong damdamin, at ang iyong kalooban. Mind, emotion, and will. Nang maborn again ka, hindi pa po perpekto ang iyong kaluluwa. Pero ang iyong spiritong na born again ay perpekto na. Dahil ang iyong spirito ay katulad na ni Kristo. Ngayon na mismo, sa oras na ito, sa panahong ito, ang espiritu mong na born again ay katulad na ni Kristo. Ang iyong soul, ang iyong kaluluwa ay hindi pa. Ito ang paliwanag kung bakit minsan nakakaisip pa tayo ng hindi maganda. Nakakapagsalita pa tayo ng hindi maganda. Nakakagawa pa tayo ng hindi maganda. Sapagkat ang ating kaluluwa ay hindi pa po na born again. Hindi pa po kumpletong nabago. Pero ang mabuting balita, nagsimula na ang pagbabago nito nang maborn again ka. Dahil ang spiritong na born again ay nandun sa innermost part, kaloob-looban. Ang susunod na bahagi ay ang iyong soul, ang iyong kaluluwa. The mind, the emotion, and the will. Ito po'y proseso ng pagbabago. Kaya meron pong process of grace. Pinuproseso ng biyaya ng Diyos ang iyong isip, damdamin at kalooban. Look at the scripture. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. The Apostle Paul writes, "And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed." Present tense, are being transformed. May parte ng ating pagkatao na being transformed. Hindi ang espiritu. Dahil ang espiritu hindi ho dahan-dahang binabago. Ang espiritu biglang nagbago ng maborn again.
nung ipanganak ka sa Espiritu, biglang nagbago ang iyong espiritu. Pero ang iyong kaluluwa ay dahan-dahang binabago. Ang Greek word na ginamit po dyan ay metamorpho. Look at the verse, are being metamorphosed, being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Napansin niyo ang maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo. Ang ating kaluluwa ay pinoproseso upang maging katulad ni Kristo. Hindi katulad ng espiritu mo, na katulad na ni Kristo. 1 John 4:17. Your soul is being processed. Your soul is being transformed into the likeness of Christ. Ang tawag po dyan, metamorpho, ang tunay na pagbabago. Ang pagbabago ng isip, damdamin at kalooban. If you change the mind, you change the emotion. Because it is the mind that runs the emotion. If you change the mind and the emotion, you change the action. Because you only acted to what you feel and what you think. Overall, ang nagpapatakbo ng iyong emotion and action is the mind. Because the mind is the main faculty of the soul. So if you want to change the emotion and ultimately change the action, you have to change the mind. Because if you change the mind, you change the emotion, you change the action. This is what we call anakaino. Changing of the mind. Ang metamorpho is changing the soul. Macro change. Anakaino is changing the mind. Micro change. Pero make no mistake about this, my dear brothers and sisters. You cannot change the soul until and unless you start the change in the mind. You have to change the mind. Romans chapter 12 verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Tell me how? By the renewing of what? Your mind. Ang word na renewing, anakaino. By changing the way you think, you change the way you feel, you change the way you do things. It all starts with the mind. Then, as a result, ito magiging resulta kapag nabago na ang kaisipan. Then you will be able to test and approve what God's will is. And you will find out that His will is good, pleasing, and perfect. Very important to learn, my dear brothers and sisters, that the moment you got born again, you have no problem with your spirit anymore. Ang espiritu mo ay perpekto na magpakailan-kailan pa man. Ang espiritu mo ay nakahanda ng sumalubong sa Panginoon anytime. Pag tumunog ang trompeta ngayon, ikaw ay handa ng sumalubong sa Panginoon at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man, para sempre, para sempre, para sempre. Shout amen. Amen. Very, very, very soon, when Jesus returns, He will change our mortal body into glorified body. So nabago na ang spirito mo.
binabago ang kaluluwa mo. At ang huling tagpo, babaguhin naman ang katawan mo. You can see the diagram that the spirit is already made new. Tawag po dyan sa theology, regeneration. You can also notice that the soul is being made new. It's a process. Tawag dyan, sanctification. And ultimately, you can see the body, glorification, will be made new. When you put that together, made new, being made new, will be made new. Sapagkat ang ating katawan ay papalitan. Ang katawang ito ay hindi pang matagalan. Kaya napansin nyo, pag nagkakaedad ka na, mayroong mga limitasyon na ang iyong katawan. Na huwag mo ikalungkot yan. Maging makatotohanan ka. Ang ibig sabihin yan, palapit ka na sa langit. You will be with the Lord forever. Pag nagkakaedad ka, kapag ikaw ay sumampa na ng 80, 90, o higit pa, ikaw ay nasa pre-departure area. Pag mag-a-abroad kayo, meron tinatawag pong pre-departure area. Doon ka maghihintay ng boarding. Makikinig ka ng announcement. Titignan mo sa monitor. Lalabas sa monitor kung bukas na yung gate. At boarding na, pipila ka na. Nauuna sa pila ang senior citizen. Priority. At sila'y pinapapasok. Pagpasok sa aeroplano, biyahe na. Ang biyahe na yan ay papuntang langit. At mapapasa Panginoon na tayo magpakailan, kailan pa man. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Shout, hallelujah. Hallelujah. Let me show you the verse. Philippians chapter 3, verse 20 to 21. The Apostle Paul writes, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there. So saan manggagaling ang Savior? Up there. We are eagerly waiting the Savior from heaven, the Lord Jesus, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Our body will be like His body. Napansin nyo, ang spirito mo already like Jesus. Ang iyong kaluluwa in process of becoming like Jesus. And soon and very soon, when Jesus returns and the trump sounds, we will see Him face to face, and our body will be like Jesus. Amen. So that the whole being will be completely like Jesus. 1 John chapter 3 verse 2. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, meaning not revealed yet. But we know that when He appears, second coming, when He appears, something will happen. We shall be like Him, completely like Him, spirit, soul, and body, for we shall see Him as He is. Ang spirito mo already like Christ. 1 John 4:17.
ang iyong kaluluwa in process of being and becoming like Christ. 2 Corinthians 3:18. Your body will soon be like the body of Jesus Christ. Philippians chapter 3, verse 21. Pag pinagsama-sama nyo ang kaisipan na yan, magiging malinaw sa inyo that God is committed to complete what He has started in you until the day of Jesus Christ. Amen? Look at the verse, Philippians 1:6 again. Paul writes, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Meron po bang itinakdang araw? Until the day we see Jesus face to face. That day, the Lord will complete the whole process of grace in us and through us, all by His grace for His glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Number 1, grace transforms you over time. Number 2, grace sustains you through every season. Ikaw ay sinusustine ng biyaya ng Diyos sa bawat panahon at tagpo ng mga panahon ng iyong buhay. Grace sustains you through every season, strengthening in trials, refreshing in waiting, and empowering in breakthroughs. His grace is always enough. Can you say amen? 2 Corinthians chapter 12 verse 7 following verses, the Apostle Paul writes, to keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it, referring to the thorn in the flesh, to take it away from me. Verse 9. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hiniling niya sa Panginoon na alisin ang tinik sa laman. Sa halip na alisin, in-affirm sa kanya, hindi ko aalisin, pero wag kang malungkot, wag kang mapanghinaan ng loob, palalakasin kita ng aking biyaya. Amen. Amen. Give Him praise. Praise God. Kung minsan may mga panalangin tayo, Diyos ko, alisin mo ang mga taong ito. Sabi ng Lord, hindi ko aalisin, dadagdagan ko pa. Bakit? Kailan mo mararanasan ang biyaya ng Panginoon sa mga panahon na umaasa ka sa biyaya ng Panginoon? Now look at the verse again. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Yung weaknesses po rito, hindi niya po tinutukoy ang sakit. Kung meron po kayong sakit, paniwalaan po ninyo, kinuha na ng Panginoon ang inyong sakit, dinala sa krus ng Kalbaryo, at sa kanyang sugat, pinagaling ka na ng Panginoon. Palakpakan si Lord, pinagaling ka na ng Panginoon. Maraming mga pagtatalo tungkol po sa tinik sa laman. Iba-iba ang mga views and beliefs. Ito daw ay sakit. Ako po'y naniniwala, hindi po ito sakit. I will explain to you
sa mga susunod natin pong mga pagtitipon kung ano itong tinik sa laman, pero hindi po ito sakit. Ito po yung inability to do things easy due to the thorn in the flesh. Magaang sana eh. Magaang sana eh. Wala sanang problem eh. Pero you have to admit that there are problematic people. There are problematic situations. There are trials and tribulations in life. Okay na eh. Kung wala lang yung ganyan eh. Kung wala lang yung ganyan, okay naman eh. Pero sometimes in the wisdom of God, He allows things to happen so that you will experience His grace in your life. Kailan mo mararanasang malakas ka kung wala ka namang kinakarga? Baka kalain mong malakas ka, pero hindi mo masubok ang lakas mo hanggang meron kang kargahin. Kuminsan, ang bigat ng karga natin at nagdadasal tayo, Diyos ko, alisin mo naman itong karga-karga ko. Sabi ng Lord, hindi ko aalisin. Pero wag kang mapanghinaan ng loob. Palalakasin kita. Kaya mo yan sa biyayang nasa iyo. Makakaya mo ang mga pasaning dala-dala mo. Amen? Linawin ko lang, ang mga pasaning ito hindi ho sakit at hindi ho kahirapan. Ang kahirapan at sakit ay hindi ho kasamang pinapapasan sa atin ng Diyos. Pinasan po ito ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Huwag mong pasanin. Makita mong pasan ni Kristo, paniwalaan mo, ikumpisal mo, sapagkat sa kanyang sugat, pinagaling ka na. Sa kanyang paghihirap, pinaginhawa ka na ng ating Panginoon. Ito ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Keep in mind, redeem ka na po sa sin, poverty, sickness, and death. Pero hindi po tayo redeemed from trials, tribulations, and persecutions. Jesus said, in the world, you will have tribulation. Ang mga pag-uusig, mga pagkutya, ang mga pagsubok ng buhay. At kapag may pinagdadaanan ka, tumayo ka ng matuwid. Lagyan mo ng ngiti ang iyong labi. Lagyan mo ng sigla ang iyong katawan at padyak ang iyong paa. Dahil sa lahat ng ito, dakila ang biyaya ng Diyos. Dakila ang biyaya ng Diyos. Palakpak para sa Panginoon. Amen. When trials come, God's grace is our strength. His sustaining grace enables us to endure difficulties, knowing that He is working all things for our good. Ang Diyos ba'y mabuti? Kung ang Diyos ay mabuti, meron siyang mabuting plano sa iyo. At may mga nangyayari sa buhay mo ngayon na hindi mo naiintindihan, iniiyakan mo, nagrereklamo ka, lakasan mong yung loob. Lahat ng bagay na pinapahintulutan ng Diyos dumaan sa iyo ay hindi para sirain ka, kundi para palakasin ka ng biyaya ng Diyos na nasa iyo, gumagawa sa iyo. Shout amen. Challenges and delays are not signs of God's absence, but opportunities to experience His grace in deeper ways. Kumisan, ganito lang ang alam natin sa biyaya ng Diyos. Hanggang sa dumating ang araw na dinala tayo ng Panginoon sa mas malalim na mga tagpo ng buhay, naranasan natin na kahit sa malalim na bahagi ng tagpo ng buhay, naroon pa rin ang salbabida ng biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang mabuting Panginoon. Praise God. Number 2, grace sustains you through every season. Number 3, grace beautifies everything in its time. Pinapaganda ng biyaya ng Diyos ang lahat
sa tamang panahon. Can you say amen? Amen. Grace beautifies everything in its time. What may seem unfinished now is being shaped by His perfect hands. Seasons of waiting, refreshing, and even trials are all part of His divine process. Trust His timing, for He makes all things beautiful in His grace. Dahil maganda ang biyaya ng Diyos, ang outcome maganda. Maring hindi pa ngayon. Pag hindi magandang nangyayari sa buhay mo, look up here, look at my eyes, and those of you who are watching this broadcast, pag hindi maganda ang mga nangyayari sa buhay mo ngayon, paniwalaan mo, hindi yan ang huling bahagi ng buhay mo. Dadaanan mo lang yan. Ang magandang bahagi ay mapapasa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Oh, what a beautiful day! Shout amen! Ecclesiastes 3:11, He, referring to God, has made everything beautiful in its time. May panahon po ba ang lahat ng bagay? Amen. God has made everything beautiful. Look at the next line. He has also set eternity in the hearts of men. Yet they, people, men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. With our limited peanut brain, we cannot fathom, we cannot understand what God has done and what God is doing. And because you cannot understand, you might as well trust Him every step of the way in the process of grace. Di mo naman naiintindihan. Why me, Lord? Bakit ako? Bakit ang anak ko? Bakit kami? Bakit ngayon pa? Kung kailan walang-wala kami, tsaka dumating ang problema na ito. Kung kailan pa ako nasa grace na, ito pa ang naranasan ko. Napakadaling sisihin ng biyaya sa mga hindi magandang pangyayari. Pero just imagine kung dumating sa iya na wala ka sa biyaya, ano na sanang nangyari sa iyo? Hindi mo ba naisip, mabuti na lang nang dumating ito, nasa biyaya na ako, na kaya ko ito dahil sa biyaya ng Panginoon na nasa akin? Amen. Can you say amen? Amen. What He starts, He completes. And His grace never works too early or too late. Hindi nauuna ang Diyos, hindi siya nahuhuli. Always perfect timing. It always unfolds at the right time, bringing beauty out of every season. Now, let me give an example. The classic example I am thinking right now is the book of Ruth. The story of Ruth. Ang book of Ruth, my dear brothers and sisters, has 4 chapters. 4 chapters. Napakahalaga po. Very short story. Pero sa 4 chapters po ng book of Ruth, you can see 4 important segments. Number 1, the loss of her husband. Number 2, the step of faith going with Naomi back to Bethlehem. 3, the favor she received from Boaz. And number 4, the beautiful story of redemption. Si Ruth ay manugang ni Naomi. Cutting the long story short, namatay ang asawa ni Ruth. At sa halip na siya po ay manatili na lamang sa Moab, dahil siya po isang Moabites, siya po ay sumama kay Ruth pabalik sa Bethlehem. Bethlehem. Bethlehem, meaning the house of bread. Bet house. Lechem, bread. Bethlehem, meaning the house of bread. Nung sila po ay bumalik sa Bethlehem, sumama po si Ruth sa kanyang biyanan na si Naomi.
It was in Bethlehem that she received the favor of God through Boaz. And the beautiful story, Ruth married Boaz. Napangasawa po ni Ruth itong si Boaz. Nagkaroon po sila ng anak, ang pangalan Obed. Si Obed po ang tatay ni Jesse. Si Jesse po ang tatay ni David. And David is known in the whole Bible. And Jesus is called the Son of David. Sa unang tagpo ng buhay ni Ruth, parang hindi maganda. Nabiyuda ng maaga. Pero hindi maganda ang mga pangyayari sa buhay mo. Ikaw ay magmamaktol, magre-rebelde, at lalabanan mo ang kalooban ng Diyos. Sumama ka kay Naomi. Bumalik ka sa Bethlehem, the house of bread. And Jesus is the bread of life. Busugin mo ang sarili mo ng tinapay ng buhay. Palakasin mo ang iyong sarili ng mga mensahe ng biyaya. Pag may pinagdadaanan ka, huwag kang lumayo sa Panginoon. Lumapit ka sa bahay ng tinapay. At pag malakas ka na, ipadadala ng Diyos sa iyo ang Boaz ng buhay mo. And this Boaz will bring multiplied favor and blessing in your life. Because grace is greater than all. Mababasa niyo po sa Bible na mayroon lamang pong 4 na babae na binanggit doon sa genealogy of Jesus. Only 4 women. Ang mga babae na ito ay si Tamar, si Rahab, si Ruth, at si Bathsheba. Only 4 women. Wala na pong pangalang babae na binanggit. Ang haba ng genealogy, lahat po yun ay mga lalaki. But you need to keep in mind, bago nangyari ang lahat ng yun, yun pong pagkamatay ng asawa ni Ruth, hanggang sa dumating ang araw na napangasawa niya si Boaz, natanggap niya yung grasya, nagkaroon siya ng anak kay Boaz na si Obed. Si Obed ay nagkaroon ng anak, ang pangalan Jesse. Si Jesse nagkaroon ng anak, ang pangalan ay David. And Jesus was lineagely connected with David. And he was known to be the son of David. Mga kapatid, ang effect ay from generation to generation. Pero alam niyo po, ang distansya ng mula siyang mabiyuda hanggang sa ma-meet niya si Boaz, sabi ng mga theologians, only 1 to 2 years. 1 hanggang 2 taon lang. Mga kapatid, mabilis yun. Kumpara sa nangyari kay Joseph. Mula nang ibenta si Joseph ng kanyang mga kapatid, hanggang sa po ay maging gobernador ng Ehipto, 13 years. Kay Joseph, 13 years. Kay Ruth, 1 to 2 years. Bisa, bakit ganon? Sapagkat ang bawat isa unique. Hindi common nangyari sa kanya, ganun din ang mangyayari sa iyo. Sapagkat pinakikitunguhan tayo ng Diyos individually. Hindi ka po isinerox, pinotocopy, at hindi ko kumokopya ang Diyos ng kwento ng iba para ibagay sa iyo. Meron talagang kwentong isinulat ang Diyos para sa iyo. At ito'y magandang kwento ng biyaya ng Diyos. Amen. Doon sa 4 na babaeng binanggit, sa Matthew chapter 1, in the genealogy of Jesus, 2 po doon ay hintil. Beautiful story. I'll show you. Matthew chapter 1 verse 5 to 6. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Ang mother ni Boaz ay si Rahab, the Canaanite woman in the book of Joshua. Imagine, ang mother-in-law ni Ruth ay si Rahab.
Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. And Jesse, the father of who? King David. King David. And if you keep on reading, you will realize in verse 1, Jesus Christ, the son of David. Alam niyo po ba na itong si David ay apo sa tuhod ni Ruth? Apo sa tuhod. Mga kapatid, hindi ka pwedeng mainip dahil ang grasya ng Diyos tumatawid hanggang sa kaapu-apuhan ng iyong buhay. Kaya pag tinignan mo na ang iyong mga apo, di ka makalakad, antayin mo ang apo sa tuhod dahil yung tuhod mo lalakas sapagkat pinagpala hindi lang ikaw, hindi lang ang iyong mga anak, pati ang iyong mga apo ay pinagpala ng ating Panginoon. Bless, 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 bless of the Lord. Amen. Napakapalad na mga batang maging kamukha ng lolo't lola. You're so blessed. Mantakin nyo kung naging kamukha kayo nung magulang nyo. Grabe. Buti hindi naging kamukha nung manugang. Kamukha ng lolo. Kamukha ng lola. Mapalad at mabuhay ang mga lolo at lola. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him praise. Give Him praise. Amen? Let's see them again. You have to trust the process. 3 biblical insights. You can see this on your screen. Basahin natin ng malakas. Sabay-sabay. Ready? Ito po ang 3 biblical insight in the principle of trust the process of grace. Ready? Number 1. Grace transforms you over time. Number 2. Grace sustains you through every season. And number 3. Grace beautifies everything in its time. Grace transforms, grace sustains, and grace beautifies. Maganda talaga ang biyaya ng Diyos. Come on, palakpakan. Maganda talaga ang biyaya ng Diyos. Now, let me close by giving you the life application. Ngayong alam na natin ang prinsipyo, paano naman ipapamuhay. Number 1, do not be quick to judge others. Everyone is a work in progress under grace. Wow! So beautiful. Huwag maging mapaghusga. Kanino man. Dahil ang bawat isa sa atin is a work in progress. Pag sinabing work in progress, God is not finished with you yet. Under grace, He is working in you. Under grace, He is working through you. And under grace, He is working for you. Grace reminds us that we are all a work in progress. God is still shaping, refining, and transforming each of us. Instead of judgment, extend understanding and love. For the same grace that is working in you is also working in others. Can you say amen? Number 2, be patient with yourself. God is still shaping you. Kung ikaw ay pasensyoso sa iba, maging mapagpasensyoso ka rin sa sarili mo. Huwag mo i-give up ang sarili mo. Huwag mong parusahan ang sarili mo. Huwag mong saktan ang sarili mo. Maring hindi papino, maring may mga ugali pa tayong hindi papino, ay dahil sa hindi ka pa tapos, nililiha ka pa ng Panginoon. Marami pa mga baku-bako. Hindi sa mukha mo, sa ugali mo.
Maraming taong makinis ang mukha pero baku-bako ang ugali. Yung iba po, baku-bako ng mukha, baku-bako pa ugali. Unahin mong pakinisin ang iyong ugali. Dahil pag kuminis ang iyong ugali, kikinis na rin ang mukha mo. Dahil dakila ang biyaya ng Diyos. Be patient with yourself. You are not yet a finished product, but a masterpiece in progress. God is still shaping, refining, and molding you through His grace. Ganda ng biyaya ng Diyos. Just imagine what God can make out of you 5 years from now. Na-imagine mo ba kung anong kaya niyang gawing obra maestra sa iyo if you just place yourself in the hands of God, molding you, refining you, and shaping you to become more and more like Jesus. You think like Jesus, you act like Jesus, and you do things like Jesus. Every step, every challenge, and every mistake is part of His perfect process. Trust that He is working in you, and in His time, He will bring His masterpiece to completion. Can you say amen? Amen. Number 3, I'll close with this. Remember, after the darkest night comes a joyful morning. Do you believe that? Amen. Remember, after the darkest night comes a joyful morning. No reason. Wala pong dahilan para magreklamo. Walang dahilan para sumuko at umatras dito sa lakad ng biyaya. Because we believe, no season of sorrow, pain, or uncertainty lasts forever. Napansin niyo po ba na kahit anong lakas ng bagyo, tumitigil din? Sapagkat hindi po yan forever. God's grace carries you through every trial, and His mercies are new every morning. Can you say amen? Even when you cannot see the light, trust that He is working behind the scenes, turning mourning into joy. What feels heavy now will soon be lifted, for His faithfulness never fails. Can you say amen? Amen. Hold on, child of God. Your morning of rejoicing is coming. I want to say that again. Child of God, kinakausap ka ng Panginoon personally. And those of you who are watching this broadcast, child of God, hold on. Your morning of rejoicing is coming. The Bible says, weeping may last through the night, but joy comes in the morning. Malapit na ang umaga ng iyong kasiyahan. Keep on, keeping on, hold on, child of God. Shout amen. Amen. Let's see them again. Life application. You can see this on your screen. Now that we know the principle, trust the process of grace, this is the life application. Ready? Let's read them out loud. Malakas, 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 at sabay-sabay. Ready? Number 1. Do not give to judge others. Everyone is working in progress under grace. Number 2. Be patient with yourself. God is still shaping you. Number 3. Number 1, do not be quick to judge others. Everyone is a work in progress under you. Everyone, including you and me. Can you say amen? Amen. Be patient with yourself. God is still shaping you. Number 3, remember, after the darkest night comes what?
a joyful morning. The big idea is, God works in me and through me. Ang Diyos ay gumagawa sa pamagitan mo, pero bago siya makagawa sa pamagitan mo, kailangan mo na siyang gumawa sa iyo. God works in me and through me. Come on, let's say all together. What is the big idea? Christ, God works in me and through me. One more time, louder. Christ, God works in me and through me. Are you in Christ? Yes. He is working in you and working through you. Can you say amen? Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today. Be saved so He can work in you and through you as well. Taas natin ating dalawang kamay, ipikit ang mata. Sumunod sa panalangin ng pagtanggap at ariin mo na ito isang personal mong panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Ipinagkakatiwala ko po sa harapan ng sino man sa loob ng bulwagang ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito, ang sumunod sa panalangin sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon sa araw na ito, sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, nais naming iparating sa inyo ang taus-pusong pagbati. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Kunin po natin ang ating pong communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyong ang pinagaling. Tulad ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas,
masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Isang beses pa, sabay-sabay, ano po ang big idea? Mas malakas pa. Are you in Christ? In Christ, God works in me and through me. That is the whole process of the grace of God. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!